Eto na po, labanan na ng mga leaders sa tournament. So Wesley So is leading the tournament together with Fabiano Caruana and Hans Mokniman. At ngayon nga, kalaban niya na si Fabiano Caruana. Pareho po silang 3.5 out of 5. Puti po si Fabi, white si Wesley. Dito po sa ginaganap na US Chess Championship 2025. Abay talaga namang nakakatakot ang posisyon. Nag-knight F3 po si Fabiano Caruana. Sinagot po yan ni Wesley ng D5. Very solid na approach yan. Nag-C4, tapos E6 lang. Ayan. So, after E6, nag-G3, Knight F6, Bishop G2, and then nag-D4 si Wesley. Ito pong setup na to parang Catalan na yan eh. Ang diferensya lang, wala po siyang D4 at dahil wala siyang D4, Wesley ayaw niya nang dalhin sa Catalan. Siya po ay nag-D4 na immediately. Pagka D4 po, nag-castling and then nag-knight lang po sa C6 develop. Sinagot po yan ng D3 tapos Bishop C5 develop lang na sinagot po ng knight to D2 na tinirahan lang ng castling ni Wesley tapos nag-knight to B3 na sinagot ni Wesley ng Bishop E7. Sa position po na ito, makikita nyo po yung oras si Fabiano Caruana 1 hour and 33. Si Wesley naman 1:30. Nakagain agad ng mahigit 3 minuto itong si Fabi. Ganun po siya kabilis dahil siya po ay sobrang preparado. Pagka Bishop E7, nag-H3 lang yan. Bilis pa rin tumira na sinagot ng A5. Linya pa rin pala lahat yan na kung saan si Wesley abay nangangapa na. Nangapa po siya sa napakakunat na H3. Kakaiba kasi, no? Instead na ilabas yung Bishop, H3 lang. Anyway, after A5, nag-E3. Ayun na, ang bilis pa rin ni Fabi. Sinagot po yan ng E5 to defend na tinirahan ng pawn takes pawn. Binawi ng pawn, of course. And then nag-A5 na or A4 para i-prevent yung A5. Si Wesley nag-Bishop B4 naman. Ayun. Kasi wala namang ginagawa yan dito. Dito tayo, depensa doon. Tapos gaganito, diba? Yan mga threat niyan, tas slow development. Ang ginawa po ni Fabi, nag-bishop to D2 lang. Ang bilis pa rin tumira na sinagot po ng bishop to F5. Ayan, hitting na po ng D3 na dinepensa ng queen to C2. Tapos nag-rook E8 na. Ayan naman po yung mga typical development eh. Parang ang naging setup ni Wesley, may pagka-Binoni eh, na siya yung white. May pagka-Binoni na siya yung white. Anyway, after rook E8, nag-rook to E1. Ayun. At dito si Fabi sa unang pagkakataon, nag-isip. Ayun. Nag-isip po siya sa rook E1 na yan na sinagot lang ni Wesley ng queen to D6 development. After queen D6, nag-G4 hitting the bishop na tumakbo po yan sa may D7. According sa engine, bishop E6 daw po ang mas maganda. Pero hindi ko masyadong maintindihan yun kasi inarangan niya eh. Hindi po kagandahan yun dito kasi mapapalit po yan with knight H4. Kaya bishop D7 yung ginawa ni Wesley, siguro thinking na in case the knight moves away, may pressure dito na ibibigay. Anyway, ang ginawa po dito ni Fabi, nag-C5 na hitting the queen na tumakbo. Pagkatakbo, nag-rook takes rook, binawi po yan ng tore, and then nag-bishop to F4, hitting the pawn on C7 na dinipensahan ni Wesley ng rook to C8. Ayun. After rook C8, nag-rook to C1 lang. Bakit niya po ginawa yan? Kasi ganitong nangyayari sa posisyon. Tingnan po natin mabuti. Bitin po kasi itong D4. Dalawa po ang naka-atake dyan. Isa lang ang nakadepensa. Pero pag tinikman mo naman, babagsak yung C4. Kasi yung knight na to nakadepensa doon. Kaya ang weird na nilagay niya po yung rook sa C1. Ang intention niya, depensa ito ng makapture na to. Ayan. Pero sabi po ng engine, ito ay equal lang. No? Kasi parang babagsak na, hindi mo na madipensan, parang tagilid. Pero equal lang po ito. Ang ititira mo lang daw, ito pong tiradang medyo weird. Yung B6 po, wow. Medyo weird po siya na hindi tinira ni Wesley yan. Kasi nga, ito weakness to eh. Tapos nilagay niya yung tore sa open file, bubuksan mo pa. Pero napakaganda pala niyan kasi in case na it-takes mo, ayan, nabuksan yung open file tapos may ganun, hindi niya makapture eh. No? Hindi na makain. Kung basically libre yan, pero paano mo naman it-takes yan? May depends. Example, umalis ka na lang, alis tayo para pwede natin tikman. O mag-rook E8 ka lang daw dyan eh.
At pagka white, balik na tayo, titikman ulit natin. Ang sabi ng engine, bishop to d6 lang eh. Ayan, pagka-capture mo, queen takes, may depensa na. Gumanda ang position daw ng itim. Ibalik po natin. Kaso si Wesley, iba po yung kanyang tinira. Mas pinili niya pong maging aggressive dito. Ang tinira niya po kasi is h5. Ayun. Agresibo umatake sa kabilang banda. Yun nga lang, hindi pala maganda yan. Kasi may g4. And after g4, tumira po si Wesley ng knight d5. Of course, iiwas. Ang ganda ng knight d5. Somehow, inaatake yung bishop na umatras lang. At pagka-atras, ayan, dito na po eh. Ang sabi po dito, dapat si Wesley daw ibigay yung pawn. Tumira daw po siya ng knight to e7. Weird, no? Bibigay lang po ito. Yan ang pasado kong capture kasi meron dito. And then knight to g6 lang. This is slightly better for white. Pero ang lakas na magiging posisyon ng kabayo doon. May pressure doon eh. Yan ang napakagandang counterplay. Anyway, ibalik po natin doon. Mas pinili po kasi ni Wesley yung tirang dapat ginawa niya kanina. Siya po ay nag b6 na mali. Kasi po, kanina pag kinapture mo to, goods na goods. Ngayon, hindi na, dahil may tiradang napakaganda at nakita yan ni Fabi, meron pong G6 pawn sacrifice. Well, anong diferensya niyan? Ngayon po kasi, pag kinapture mo to, meron pong queen to c4 na pin yung knight. Ano ngayon, depensahan natin, may knight to g5. Nadali yung bishop. Ayun, tuhog-tuhugan eh. Walang magaws. Ibalik natin doon. Kaya nga po, napilitan si Wesley, mag-knight na lang umatras, na sinagot po ng pawn takes pawn, queen takes pawn, tumira po ng knight to g5, hitting the queen, tumakbo sa g6, nag-h4 para depensahan, kining mo ban lang ni Wesley, tumira po ng pawn takes pawn. Ayun, mali pa nga daw yan. Yan, tamang tira daw is queen to c4 immediately. Pero ang pawn takes pawn, sinagot ang pawn takes pawn, and then nag-queen to c4. Do lamang pa rin dito si Fabiano Caruana, mas maaalangan naman yung kanyang reyna kasi may mga idea po ng discovery attack, no? Anyway, nag-queen lang po sa may f6 si Wesley, mali. Ang pinapatira po ng engine, queen to e8 eh. Bakit kaya? Pagka queen e8, anong gagawin pag nag-bishop dito? With some idea like this eh. Knight f5 lang. Pagka knight f7, talon lang dito eh. Yan, pagka knight g5 ulit, bumalik ka lang, tabla na. Anong gagawin ng white queen to d5? Yan, nakakatakot yung position. Pusang lakas ng kabayo, may pressure dito. Grabe ah. Mamaya, tutulong din to dito eh. Ang hirap ng position ni Wesley. Kahit makita niya yung queen e8 na sobrang defensive, lamang pa rin daw po ang white, no? Kaso, mas mali yung tinira niya, queen to f6 kasi may queen b5. Ayun, no? Grabe yung queen b5. May pressure lang na binibigay. And this knight cannot move kasi may ganun. Grabe! Nakakatakot yung position. Anyway, nag-queen to f5, kailangan niyang ipalit yung reyna. Sumok pa lang. Grabe, no? Hindi po kinapture yung pawn sa kadahilanan na may bawi dito. Okay? Kaya itinakbo niya po yan sa may a6. Pagtapos sa a6, nag-rook f8 naman si Wesley. So, pagka-rook f8, nag-queen to b7. Aba, hindi kumakain ng pawn no? Pero, inatake niya to. Ang tema niya, sige, kainin mo to, libre na yan, pero may capture ako dito. Mawawala yung depensa na reyna. Kaya ang ginawa po, umatras muna yan. At pag-atras, bishop takes c6 lang, na binawi po ng bishop, and then rook takes to c6 na tagilid na si Wes. Ngayon, bakit ginawa ni Wes yan? Bakit niya binigay yung kanyang pyesa o dalawang minor pieces kapalit ng tore? Kasi pag-capture mo, takes ayan ang kapalit niyan is dalawang kabayo. Lakas pa ng kabayo. Bakit ginawa yan? Kasi Wesley, bukod sa medyo time pressure na, nakakita po ng counterplay na queen takes lang. Ayan, tingnan niyo mabuti yung posisyon. Nakahang po ito
nakahang din to. So, medyo aatake na lang siguro siya. Later on, tatalon dito, capture doon. Kahit na parang one piece down, hindi parang one piece down talaga as of the moment. Anyway, nag-queen takes d3, nag-rook naman po doon sa may e6. Talagang binibigay na lang yung kabayo na hindi nga kinapture. Nag-knight to f5. Yan yung sinasabi ko eh. Kasi may counterplay, atake na parang siya gusto niya na ding matihin. Ayan o, pwede din chumek doon pala pag nawala na yung pawn. Yan yung nangyayari. Pero ito pong si Fabiano Caruana, abay, wala akong pakialam dyan. Number 1 engine move ang ititira ko. Bishop to e5. Brilliant move. Grabe. Nakakatakot yung position. Grabe. Anong gustong matiin? Di ba kagalaw yung knight? Kaya si Wesley, napilitan na lang. Kainin na natin itong kabayo. At pagka-take sa kabayo, according sa engine evaluation, this is namumuti-muti na, winning na ito pong si Fabiano Caruana. At siya po ay tumirang number 1 engine move, rook to h6. So, grabe, hindi mo makain, matik eh. Tumakbo na lang yan. At pagkatakbo, nag-rook to h7, mamatihin sa g7 na sinagot lang ng rook f7. Talagang tagilid na si Wesley. Less than 5 minutes na lang siya. 6 minutes na lang itong si Fabiano Caruana at nasa move 37 sila. Madadagdagan sila ng 30 minutes pagka move 40. Anyway, rook f1, kinapture yan, na tinikman naman yung tore of course, at tagilid pa rin syempre, knight g5, tumakbo na yung king, kinapture yung pawn, humarang. So 1 pawn down ba si Wesley? Hindi. Equal ng pawn, pero yung king niya magiging king down na siya. Tatagilid na eh. Kasi dito po, this is move 40 na. So next move, madadagdagan na sila ng additional 30 minutes. Abay, si Fabiano Caruana mabilis ang tinira, thinking that this is already completely winning, nag-queen to f6. Mali. Bakit mali? Kasi yung queen to f6, may obvious na threat mamatihin dito, na depensahan pa ni Wesley ng queen to g8. Okay, ibalik natin. Ano bang tira para hindi madepensahan? Queen to d8. Similar idea, pero hindi na madepensahan. Yun yung na-miss ni Fabi. Ang haba pa ng oras niya. Tingnan nyo, 6 minutes and 41. Mabilisan niyan tinira yung queen f6. Siguro, ayan, nag-increment tumaas pa. Ibig sabihin, sabi niya, wala. Yari na to. Alam niyang winning na siya eh. Pero, na-underestimate niya yung simple balik. At pagkabalik, well, lamang pa rin dito si Fabi, pero hindi na ganun kalamang. Tulad kanina, completely winning. Eto, winning na lang. Winning pa rin. Anyway, pagka queen to g8, nag-knight f7, nag-king h7, only square. Tumakbo pabalik, bumalik na naman. Okay, pagkabalik-balik, this is move 43, nag-bishop takes na lampo sa may d4 na kung saan, abay, mali na daw. Ibalik lang natin, ano ba tamang tira para ma-maintain talaga yung malaking advantage is knight to f7 at pagkabalik mo dito, saka ka mag-bishop to f4. Yun daw ang kailangan mong gawin. Ngayon, tingin ko lang to, nag-alala siya sa tiradang bishop dito. Ano bang meron kasi? Kasi nga, mapapalayas yung reyna, atakado, ganun eh. Pero magna-knight g5 ka dyan eh. Tapos di ba only square? Queen to e5 pala yung tira. Yan daw po yung magandang tema. Lamang yan. May threat dito. Hindi naman makagalaw tong kabayo basta-basta eh, no? Example, kainin niya to. Wala eh. Queen takes e7 eh. Saan siya pupunta? Gagawin niya. Hindi makagalaw rin na mahati ka sa ilalim, boy eh. No? Hindi makapunta dito. May ganun. Hirap ng posisyon ni West. Losing talaga. Yun nga lang eh. Ang tinira niya po kasi is bishop takes d4 na kasupresa kasi pagka knight takes d4, kinapture niya. Yes, lamang. Pero hindi na ganun kalaki. 1 pawn up na lang yung king ni Wesley kahit papano surviving. Kasi may queen to g7 hamon.
Pag nag-endgame yan, malaking chance ang matabla kahit 1-1 down. Anyway, pumunta dun yung Reyna, nakain na po yung pawn. Nag-equalize na. Knight to F7, tumakbo lang yung king. Pagkatakbo, gumanon, ayun, chinik. At dito po, dumipensa si Wesley ng matindi. Kailangan depensahan to eh. Ayan, gumanon lang. So, ang ending po, equal na ng pawn yan. Equal na ng pawn, dumidepensa lang si Wesley. Ayun, padipensa lang. Oops, grabe oh, dito pupunta hamunin. Gumanon, bumalik lang. Gumanon, dumidepensa na si Wesley, nakadepensa na si Wes. At eto pa, medyo okay na ang depensa ni Wesley. So dito, ayan, at dito nga, wala, tinabla na lang. Kasi nga, nakadepensa na eh. Grabe, nakakalungkot yun for the side of Fabiano Caruana. At nakakabilib naman for the side of Wesley. In a completely losing, dangerous position, minamati na siya. Na-isurvive ba niya? Pusang gala. May sapalos si So. Grabe, may sapalos si Wes. Lumusot, madulas. Ang hirap matihin ng king. Grabe naman yun. Kinabahan ako doon. Anyway, ano nangyari sa ibang laban? Well, leading po si Fabi and Wesley, di ba? Pero si Leban Aronian, kalaban niya yung isa pang leader na si Hans Mokniman na uwi sa tabla. Medyo, accurate din talaga to si Niemann eh. Ayan, oh. So, Nimsa yung naging opening nila. Oh, grabe, ikot-ikutan lang. Nagbigay nga ng pawn dito si Niemann eh. Ayan dito, pinakain niya lang yung pawn sa B6. Pero may pass pawn, tas per bishop pa. Pero binawi niya yun eventually. Di ba? Nabawi niya eventually. Tapos, boom. Okay. Boom. Sacrifice. Ayan po yung nangyari. Binilisan ko na lang. So, karamihan po ng laro nauwi sa tabla yan. Opposite bishop. So, nauwi po yan sa tabla. Karamihan. Ang only decisive result is yung kay Andy Woodward at kay Darius Work. Ayan, nagkakalat si Darius Work 1.5. Kaya ito po ang standing. Ipakita ko po yung current standing po after round number 6. Leading pa rin po si Fabi, Wesley, and Niemann with 4 points at nakabuntot si Lebon Aronian. Tapos ayan, 3 points, marami, tatlo sila nasa 50%. Si Andy Woodward, nagkalat yan nung simula, nakahapol na. Pagkatapos matalo ng early rounds ng dalawang sunod, nanalo yan, dalawang sunod din recent games. At ayan po ang kabuuan ng standing. Abay, abangan po natin ang mga susunod na laban. Hanggang sa muling pagkikita, muli ito po yung coach, PD Master Daniel Causo. God bless mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.